Nagsisimula ang kwento sa isang balo na kailangang mag-isang palakihin ang kanyang anak. Bawat desisyon ay tila mabigat, dahil bawat responsibilidad ay nakapatong sa kanyang mga balikat. Iyan ang buhay ni Mansik, isang solong ama na nagsusumikap para lamang matiyak na maayos ang kanyang munting anak na babae. Sa puntong ito ng kanyang buhay, desperadong naghahanap si Mansik ng isang babaeng taga-Vietnam na maaari niyang upahan upang magkunwaring ina para sa kanyang anak na babae. Nakilala niya ang isang lalaking ahente na nagpakita sa kanya ng larawan ng isang kandidato, ngunit hindi kumbinsido ang ahente. Nag-aalala siyang baka hindi maniwala ang babae sa larawan ay tunay na ina nito. Inamin ni Mansik na hindi pa nakikita ng kanyang anak ang kanyang ina. Palagi siyang nagsisinungaling, sinasabi sa bata na ang ina nito ay nagtatrabaho sa malayo sa Vietnam. Habang paalis siya sa lugar na iyon, napadpad siya sa isang hindi pangkaraniwang kabuluhan. Isang babae ang hinahabol ng isang lalaki. Lumalabas na nagtatrabaho ito sa isang prostitution club at tinatangka nitong tumakas dahil hindi na niya matagalan ang buhay na iyon. Pumasok si Mansik at sinubukang pigilan ang lalaki. Sinabihan niya ito na huwag maging marahas sa kanya, ngunit hindi siya pinansin ng lalaki at naging mas masungit. Maya-maya, dumating ang isang babaeng kilala bilang si Madam. Kilala rin niya si Mansik. Ipinaliwanag ni Madam na ang babae ay tumatakas dahil may utang ito sa lalaking humahabol sa kanya. Kalmadong sumagot si Mansik na kung may problema, dapat nilang iulat ito sa pulisya, hindi lutisin ito sa pamamagitan ng karahasan. Pagkatapos noon, pumunta siya sa isang salon para sunduin ang kanyang anak na si Yana. Ang kanyang masaya at masayang mukha ay nagpapakita kung gaano kalalim ang pagmamahal ni Mansik sa kanya. Habang pauwi, paulit-ulit na tinatanong niya na kung kailan babalik ang kanyang ina. Bawat sagot na lumalabas sa bibig ni Mansik ay isang kasinungalingan, ngunit sinasabi niya sa sarili na para ito sa kanyang ikabubuti. Tiniyak niya rito na babalik din ang kanyang ina balang araw at kapag nangyari iyon, sa wakas ay makakapag-enroll na si Yana sa paaralan. Nang gabing iyon, umupo si Mansik kasama ang kanyang nakatatandang kapatid na si Chansu, para sa isang seryosong pag-uusap. Tinanong ni Chansu kung ang pagpapakasal sa isang babaeng Vietnamese para lamang sa papeles ay talagang pinakamahusay na pagpipilian. Ipinaliwanag ni Mansik na plano lamang niyang magpakasal sa papel at hihiramin ang pangalan ng babae upang makagawa siya ng birth certificate para kay Yana. Sa ganoong paraan, opisyal na maisusulat ang pangalan ng kanyang ina doon. Pagkatapos ay tinanong ni Chansu kung ang babaeng kanyang kinukuha ay talagang pumayag sa kasunduang ito. May kumpiyansang sinabi ni Mansik na gagawin niya ito dahil plano niyang bayaran siya ng 20 milyon won. Nang marinig iyon, hindi maitago ng asawa ni Chansu ang kanyang pagkainis. Para sa kanya, tila nalilito si Mansik sa pag-abot nito at hindi niya maintindihan kung bakit hindi na lang ito maghanap ng tunay na asawa at magsimulang muli ng maayos. Pagbalik sa bahay aliwan, ang babaeng mula kanina, si Mihi, ay pinapagalitan ni Madam. Habang nagrereklamo, si Madam ay nagsimulang magsalita tungkol kay Mansik. Inamin niya na sa totoo lang ay natatakot siya sa kanya dahil sa bayang ito ay isa siya sa pinakamagalang na tao. Kahit na nahihirapan siya sa pera, siya ay mapagbigay sa lahat. Nang marinig iyon, si Mihi ay naging mausisa. Kung talagang mahirap siya, ngunit walang sagot si Madam at iniiwasan na lang ang tanong. Kinabukasan, sa kanyang maliit at simpleng tahanan, sinimulan ni Mansik ang kanyang araw kasama lamang ang kanyang anak na babae at ang kanilang alagang baboy. Naghahanda si Yana para lumabas at maglaro. Habang masayang nagpapatuloy si Mansik sa paglalaba, biglang dumating si Mihi sa kanyang bahay para humingi ng tawad sa nangyari noong nakaraang araw. Samantala, si Yana ay naglalaro kasama ang kanyang pinsan, si Minjun. Tinutokso niya ito, sinasabing sinungaling ang kanyang ama. Tumanggi si Yana na maniwala at buong pagmamalaking iginiit na ang kanyang pamilya ay talagang mayaman. Pagbalik sa bahay, nakatanggap si Mansik ng tawag mula kay Chansu. Sinabi niya rito na umalis na ang babaeng Vietnamese at hindi na gustong magpanggap na ina ni Yana. Labis na ikinabahala ni Mansik ang balitang ito dahil malapit na ang pagpaparehistro sa paaralan at hindi maaaring maproseso ang birth certificate nang walang mga papeles sa kasal. Napansin ni Mihi kung gaano siya nadismaya at patuloy na tinatanong kung ano ang nangyari. Hinawakan pa nito ang kamay nito sa isang mapaglarong paraan na lalong nagpapagulo sa kanyang isip. Hindi nagtagal, bumalik si Yana sa bahay at nakita ang kanyang ama na nakatayo malapit kay Mihi. Para sa kanya, ito ay parang mainit na pagtanggap ng isang ina na sa wakas ay bumalik. Tumakbo siya sa mga bisig ni Mihi at niyakap ito ng mahigpit. Sa kabila ng paggigiit ni Mansik na si Mihi ay hindi niya ina, ayaw pa ring bumitaw ni Yana at humagulgol. Ang sitwasyon ay lalong naging komplikado. Ipinagtapat ni Mansik sa kanyang kapatid na si Chansu. Ipinaliwanag na naniniwala na ngayon si Yana na si Mihi ay kanyang ina, habang ang babaeng orihinal niyang kinuha ay umatras na. Natatakot siya na baka nagpapanggap lamang si Mihi na mabait dahil nagtatrabaho ito sa club at maaaring hindi lubos na maintindihan ang nangyayari. Hinamon siya ni Chansu, itinuro na ang babaeng Vietnamese ay nag-cancel din. Nang araw na iyon, nang umuwi si Mansik, nadatnan niya si Yana na natutulog sa mga bisig ni Mihi.
Sinubukan ni Mihi na umalis, ngunit tumigil at bumalik muli, hindi sigurado kung ano ang gagawin. Nang mapagtanto kung gaano nakalaki ang pagbabago ng sitwasyon, nagpa siya si Mansik na magsabi ng totoo. Ipinaliwanag niya na ang babaeng kinuha niya ay nagkansela na at dahil naniniwala na ngayon si Yena na si Mihi ang kanyang ina, nais niyang hilingin kay Mihi na gampanan ang papel ng pansamantala. Agad na tumanggi si Mihi. Maaaring wala siyang perpektong nakaraan, ngunit hindi siya ganoong uri ng babae. Patuloy na nagmamakaawa si Mansik at nangangakong babayaran siya ng 20 milyon. Tumanggi pa rin siya, ngunit naalala niya ang kanyang utang. Ang tungkuling ito ay maaaring ang tanging paraan upang sa wakas ay mapalaya ang sarili mula rito. Matapos ang mahabang sandali ng pag-aatubili, pumayag siya. Sa desisyong iyon, nabayaran ang kanyang utang. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, sa wakas ay mabubuhay si Mihi nang walang takot na bumabalot sa kanya. Kinabukasan, umaapaw sa pananabik si Yana. Ngayon ang araw na naniniwala siyang sa wakas ay uuwi ang kanyang ina upang tumira kasama nila. Ngunit may isang problema. Tumanggi si Madam na palayain si Mihi maliban kung babayaran siya ni Mansik ng 1 milyon. Dahil wala nang ibang hinangad kundi ang kaligayahan ng kanyang anak, pumirma si Mansik sa isang pahayag na nagpapahayag na malaya na si Mihi at inabot ang pera. Naghintay sina Mansik at Yena sa labas habang iniimpake ni Mihi ang kanyang mga gamit. Si Yana na sabik na makita ang kanyang ina, ay nagmamadaling pumasok at pinigilan ang kanyang pagtakas. Pagdating nila sa bahay, sinubukan ni Mansik na parangalan ang sandaling iyon sa pamamagitan ng pagpapakilala sa kanya sa mga ninuno nito. Bawat larawan sa dingding ay eksaktong pareho ang hitsura, na lalong nagpapahirap kay Mihi. Nang makita ang kanyang pagkairita, dali-daling sinabi ni Mansik kay Yana na ang kanyang ina ay pagod lamang. Nanatiling masayahin si Yana at patuloy na hinangaan siya ng walang pag-aalinlangan. Nang gabing iyon, nakatulog ng mahimbing, halos payapa si Mihi, isang bagay na bihira niyang maranasan. Nang magising siya, tahimik ang bahay. Para sa kanya, ito ang perpektong sandali upang tumakas muli. Humakbang siya papunta sa pinto, ngunit nang paglabas niya ng mabilis, humarap siya kay Mansik, na sumisilip din sa kanyang direksyon. Gulat na gulat, pareho silang nagharap. Iginiit ni Mansik na hindi siya nag-eespiya. Gusto lang niya itong gisingin para sa hapunan dahil hindi ito kumain buong araw. Nang gabing iyon, tinanong ni Mihi kung nasaan si Yana. Hindi sumagot si Mansik. Sa halip, iniabot niya sa kanya ang marriage form at hiniling na punan ito. Mabilis na iminungkahi ni Mihi na gawin ito sa susunod na umaga, ngunit nag-aantala lamang ito sa oras, umaasang makahanap ng isa pang pagkakataon para makatakas. Ipinaliwanag ni Mansik na magiging abala siya bukas at wala na siyang oras para asikasuhin ang mga papeles, lalo na dahil nakapaghanda na sina Chansu at ang kanyang pamilya ng isang pagdiriwang na pagkain para sa kanila. Dahil wala nang ibang pagpipilian, sinimulan ni Mihi ang pagpuno ng form. Sinikap niyang itago ang kanyang personal na impormasyon, ngunit napansin ito ni Mansik. Napagtanto niyang 27 lamang ito, mas bata kaysa sa inaasahan niya, at wala siyang nakalistang pamilya. Doon lamang niya naunawaan na si Mihi ay nag-iisa sa buong buhay niya. Sa wakas ay sinabi ni Mihi sa kanya ang totoo. Iniwan siya sa isang ampunan noong sanggol pa lamang. Patuloy na nagtatanong si Mansik. Dahil sa kuryosidad, hanggang sa siya ay nairita. Ipinaalala niya rito na ang walang pamilya ang siyang dahilan kung bakit siya pumayag na magkunwaring ina ni Yana. Makakabuti ito sa kanya, kaya hindi siya dapat masyadong magtanong. Dahil dito, tumalikod siya at naglakad pabalik sa bahay, naiwan si Mansik na nakatayo roon, pinoproseso ang komplikadong babaeng kakadala lang niya sa buhay nito. Maya-maya, pumunta si Mansik sa isang pagtitipon, naiwan si Mihi sa bahay. Iminungkahi ni Chansu na baka gusto niyang sumali sa kaganapan, ngunit ipinaliwanag ni Mansik ang totoo. Hindi siya nahihiyang, naiirita lang siya tuwing nakikita niya ang mukha nito. Kaya napagpasyahan niya na mas mabuting hayaan na lang siyang magpahinga sa bahay. Naiiwan mag-isa sa bahay, hindi pa rin maintindihan ni Mihi si Mansik. Mukhang simple lang ito ngunit kahit papaano ay may pera naman. Bago tumayo, naisip pa niya na magnakaw mula sa kanya. Ngunit habang paikot-ikot siya sa bahay, lumuwag ang benda sa kanyang binti. At sa sandaling iyon, hindi inaasahang bumalik sina Mansik at Yana at nahuli siya sa akto. Dahil sa gulat, mabilis na iginiit ni Mihi na wala siyang ninakaw. Si Mansik, na lubos na walang alam sa kanyang mga intensyon, ay hindi naisip ang tungkol sa pagnanakaw. Sa halip, napansin niya ang nasugatan niyang binti at inakala na naghahanap lamang siya ng first aid kit. Nahihiya siya sa tunay na pag-aalala nito. At bago pa niya maitago ang kanyang nararamdaman, tinutulungan na nito ang kanyang sugat. Kinabukasan, sabik na hinintay niya na ang paggising ng kanyang ina. Nang sa wakas ay mulat ng mga mata si Mihi, pinuri niya na ang kanyang kagandahan at humingi ng isang bagay na hindi pa niya naranasan. Gusto niyang hawakan ang braso ng kanyang ina. Pumayag si Mihi, ngunit nagtakda ng mahigpit na tuntunin na maaari lamang niyang ilagay ang kanyang kamay doon at hindi gumalaw. Sa halip, pinisil niya na ang kanyang dibdib sa purong pagkausyoso ng bata.
Sa labis na tuwa, tumakbo siya upang sabihin sa kanyang ama kung gaano kalambot ang dibdib ng kanyang ina na nag-iwan kay Mihi na nahihiya. Pagkatapos ng almusal, hindi makapaghintay si Yana na ipakita sa kanyang matalik na kaibigan ang mga tirentas na ginawa ng kanyang ina para sa kanya. Samantala, si Mihi, na dating walang ibang hinaanggad kundi ang makatakas, ay nagsimulang maramdaman ang init ng isang tunay na pamilya sa unang pagkakataon sa kanyang buhay. Kalaunan, umalis si Mansek para magtrabaho sa bukid ng baboy, at nakatulog si Mihi ng mag-isa sa bahay. Nang magising siya, nakakita siya ng isang sulat mula kay Mansik. Sinabi nito sa kanya na may prutas sa refrigerator. Maaari siyang kumain ng kahit anong gusto niya, at kung gusto niya ng merienda, maaari siyang kumuha ng pera at pumunta sa tindahan ng lola na idinuhit niya sa isang maliit na mapa. Gamit ang mapang iyon, tumungo siya sa maliit na tindahan kung saan hindi niya inaasahan na natagpuan si Yana. Mainit na tinanggap ng lola si Mihi at pinuri ang kanyang kagandahan na sinasabing mukhang isang kahanga-hangang asawa para kay Mansik. Habang pauwi sila, tinawag sila ng isang magsasaka. Masayang inabutan sila ng babae ng libreng sili. Di nagtagal, lumapit ang iba, nagalok ng pugita, pakwan, at iba pang mga papuri tungkol kay Mihi. Napangiti si Yana ng may pagmamalaki at sa unang pagkakataon, naramdaman ni Mihi ang kabaitan ng isang komunidad na tunay na nagmamalasakit sa kanila. Pagdating nila sa bahay, natigilan si Mansek sa tambak ng mga panindang dala ni Mihi. Masayang ipinaliwanag ni Yana na lahat ng ito ay ibinigay sa kanila ng mga lokal na magsasaka. Sino mang nakakita sa kanila sa daan ay nagbigay sa kanila ng mga bagay mula sa mga ani hanggang sa maliliit na regalo. Sa sandaling iyon, nagtanong si Mihi ng isang tanong na matagal na niyang iniisip. Naniniwala ba talaga ang mga taga-nayon na siya ang ina ni Yana dahil lagi siyang tinatawag na maganda? Ipinaliwanag ni Mansek kung bakit walang sino man sa nayon ang nakakita sa tunay na ina, kaya walang paraan para maipakilala siya ng sino man. Dahil sa kaisipang iyon ay medyo natigilan si Mihi. Kinabukasan, napansin ni Mihi kung gaano kagulo ang buhok ni Mansek. Pinaupo niya ito para maayos ito para sa kanya. Ilang taon na rin mula nang maging ganito kalapit ang babae, at nang sandaling mahawakan ng mga kamay nito ang buhok niya, nagsimulang mag-short circuit ang kanyang nerbiyos. Nang inag ang buong katawan niya na parang nilalamig siya habang naggugupit ang babae. Pagkatapos ng gupit, nagpahiwatig si Mihi na gusto niyang hiramin ang motorsiklo nito para pumunta sa bayan. Sa halip na hayaan siyang umalis ng mag-isa, iminungkahi ni Mansek na magkasama sila. Kaya, silang tatlo ay naglakbay para sa isang maliit na pamamasyal ng pamilya. Tuwang-tuwa si Yana, at unti-unting nagsimulang mag-init ang loob ni Mihi sa buhay na ito. Sa bayan, tinatreto sila ng mabait ni Mansik, hinayaan silang mamili habang siya ay nanunood ng may walang inaalala. Tinapos nila ang biyahe gamit ang ice cream at juice, habang tinatamasa ang isang simpleng sandali ng kaligayahan. Ngunit sa malapit, nagkataong nakita sila ni Madam. Ang ekspresyon sa kanyang mukha ay nagpapakita na hindi niya matiis na makita kung gaano kalaki ang pagbabago ni Mihi. Maya-maya, dumating si Chanyong at nagtanong kung may kape ang shop. Sa halip na sumagot, nagsalita si Madam na ang babaeng may kasamang lalaki ay dating nagtatrabaho bilang isang cafe attendant. Agad siyang pinagalitan ni Chanyang, sinabihan na mag-ingat sa kanyang mga sinasabi dahil walang pahintulot na gawin ng asawa ni Mansik ang ganyan na trabaho. Samantala, nakita ni Yana ang isang grupo ng mga mag-aaral na naglalakad ng magkakasama at naging sabik na magpatala para sa paaralan. Hinailan niya ang kanyang ama sa paligid ng lugar para makita ang paaralan at magkaroon ng daycare para sa kanyang sarili. Sinubukan ni Mansik na aminin na hindi niya alam kung nasaan ang alinman sa mga lugar na ito ngunit paniyanatag siya ni Yana. Naniniwala siyang alam ng kanyang ina ang lahat. Matapos ang ilang sandali, nakatulog si Yana. Parehong nakaramdam ng bigat sina Mansik at Mihi sa kanilang puso. Nag-aalala si Mansik na hindi pa rin niya mabibigay ang lahat ng kailangan ng kanyang anak. Habang si Mihi ay tahimik na iniisip kung ano ang susunod niyang gagawin. Kalaunan, naghanda muli si Mansik na umalis, sinabi kay Mihi na kailangan niyang mag-overtime dahil isa sa mga baboy ay malapit ng manganak. Bago siya umalis, sinubukan niyang pag-usapan ang mga plano ni Yana sa paaralan, ngunit marahang pinutol siya nito. Natatakot siyang lalo lamang ma-stress ang usapan. Nang tuluyan na siyang umalis, tumungo si Mihi sa kanyang silid. Habang binubuksan ang isang drawer, nakita niya ang marriage form. Napagtanto niya na hindi ito isinumite ni Mansek dahil wala pa rin ang kanyang lagda. Mas lalong tumama sa kanya ang natuklasang ito kaysa sa kanyang inaasahan. Di nagtagal, dumalaw si Chanyong sa bahay. Nagpakilala siya sa pamamagitan ng isang mahabang talumpati na nagsasabing pinsan siya ni Mansik. Pagkatapos ay agad niyang idinagdag na sa tingin niya ay mas kahanga-hanga ang babae, ngunit tila karaniwan lamang ang babae. Walang pag-aalinlangan, binanggit din niya na alam niyang dati itong nagtatrabaho sa club. Nang marinig ito, nanatiling tahimik si Mihi, ngunit sa loob-loob niya ay nadurog ang puso niya. Hindi niya maintindihan kung bakit ibabahagi ni Mansek ang isang bagay na napaka-personal matapos mangakong itatago ang kanyang nakaraan. Habang pauwi ng gabing iyon, lasing na lasing si Mansek.
Natisod siya sa kalsada, walang malay na pumipitas ng mga bulaklak habang naglalakad. Gulong-gulo ang kanyang isipan. Patuloy niyang iniisip kung ano ang dapat niyang gawin at kung gaano katagal niya may tatago ang kanyang tunay na nararamdaman. Anuman ang kanyang nakaraan, si Mihi ay naging isang taong banayad at maganda sa kanyang paningin. Nang sa wakas ay marating niya ang bahay, tinawag niya ito na may paos na boses. Walang sagot, kaya inakala niyang mahimbing na tulog ang babae. Sa kanyang kalasinggan, lahat ng emosyong kanyang pinipigilan ay lumabas mula sa kanya. Sinimulan niyang kausapin ang kanyang sarili, paulit-ulit na humihingi ng tawad. Inamin niya na kahit na minsan nang nagtrabaho si Mihi sa isang club, isa pa rin itong dalagang karapat-dapat igalang. May tunay siyang damdamin at mayroon siyang anak na humahanga at kumakapit sa kanya. Naging mahalagang bahagi na ito ng kanilang buhay. Sa halip na sisihin ang sarili, nagsimula siyang makaramdam ng pagpasalamat. Sinabi niyang mapalad siyang maging tanga dahil kung mas matalino siya, baka may nagawa siyang mali. Natatakot siyang magkaroon ng masamang intensyon sa isang taong kasing bait at kasing kaibig-ibig. Ang hindi niya alam ay gising na siya. Naririnig niya ang bawat salita. Tahimik na nakatayo habang ang kanyang puso ay pumipintig sa pagkalito. Hindi siya makapagdesisyon kung dapat ba siyang magstay o umalis. Kinabukasan ng umaga, nagpanik si Yana dahil nilalagnat ang kanyang ina. Dali-daling hiniling ni Mansek kay Yana na alagaan siya habang lalabas ito para bumili ng gamot. Si Yana, na nasanay na mag-isa sa paghawak ng mga bagay-bagay, ay inaalagaan si Mihi ng buong pagmamahal. Nagbasa siya ng isang kwento tungkol sa isang inang ibon na pinoprotektahan ang kanyang anak. At sa sandaling iyon, napaiyak si Mihi. Alam niyang hindi niya maaaring manatili sa tabi ni Yana habang buhay. Nang makita itong umiiyak, hinalo ito ni Yana, iginiit na magiging maayos din ang inang ibon sa kwento. Ngunit hindi mapigilan ni Mihi ang pag-iyak. Samantala, sa bayan, nakita ni Chan Yong ang gamot na dala ni Mansek at inakala niyang may sakit si Yana. Ipinaliwanag ni Mansek na ang gamot ay para sa kay Minhee. Nabigla si Chan Yong dahil nakita niya si Mihi na malusog noong nakaraang araw at alam niya ang nakaraan nito bilang isang trabahador sa kafe. Malamang na direktang sinabi ni Chan Yong ang mga bagay na iyon sa kanya. Umiinit ang kanyang galit at nagmadali siyang umuwi. Pagdating niya, sinabi ni Yana na wala na ang ina nito sa kwarto. Natarante siya at tumakbo siya palabas para hanapin ito. Mabuti na lang at hindi pa ito nakakalayo. Agad niyang ipinaliwanag na si Madam ang nagsabi kay Chan Yang tungkol sa kanyang nakaraan. Nagmakaawa siya rito na huwag itong intindihin ng mali, ngunit ayaw ni Mihi na maniwala sa kanya. Tinawag niya itong sinungaling. Sinabi niya na ang buong buhay niya ay mahirap at masakit, at tinanggap niya ang isang kinabukasan na parang basura. Para sa kanya, pumasok si Mansek sa kanyang mundo para lamang guluhin ang lahat, pati na ang kanyang puso at isipan. Sinabi niya na bago dumating si Chan Yang, tunay niyang pinagmalasakitan si Yana at handa ring tanggapin si Mansek. Nang marinig ito, nadurog ang puso ni Mansek. Tahimik siyang tinanong ni Mansek kung talaga bang nakikita niya ito bilang isang taong magliligaw sa kanya o kung nakikita niya ito bilang isang taong dumating para iuwi siya. Lumipas ang ilang araw at sa wakas ay naitanong ni Yana ang tanong na matagal na niyang kinukubli. Gusto niyang malaman kung bakit hindi tumawag ang kanyang ina at kung bakit siya umalis bago ang pagpaparehistro sa paaralan. Malumanay na sinabi ni Mansek sa kanya na bumalik ang kanyang ina sa Vietnam para sa trabaho. Humingi rin siya ng paumanhin, ipinaliwanag na hindi pa rin niya ito na ipaparehistro para sa paaralan. Nang gabing iyon, sa malayong lugar sa isang maliit na batika, tahimik na nakatayo si Mihi sa isang pasilyo. Pinapanood niya ang isang batang babae na umiiyak habang binabasa ang parehong kwentong binasa sa kanya ni Yana. Ang kwento tungkol sa inang ibon. Agad na tumatagos sa kanyang puso. Hindi niya maiwasang magsalita ng mahina sa batang babae, tinitiyak dito na hindi namamatay ang inahing ibon at sa kalaunan ay mabubuhay siyang masaya kasama ang kanyang anak. Ipinapakita ng sandaling iyon kung gaano niya namimiss si Yana. Pag-uwi sa bahay, tumanggi si Yana na gupitan ang kanyang mga kuko dahil natatakot siyang mawala ang nail paint na ipininta ng kanyang ina. Habang tinutulungan siya na maghanda para sa paliligo, aksidenteng nahanap muli ni Mansek ang marriage form. Sa pagkakataong ito, may napansin siyang hindi pa niya nakita noon. Pinirmahan ito ni Mihi. Hindi lang iyon, itinama pa niya ang kanyang tunay na edad na nagpapakita na siya ay 32. At biglang, naging malinaw ang lahat. Hindi niya gusto ang kasal sa papel lamang. Gusto niya ng isang tunay na kasal. Gusto niya ng buhay kasama sila. Ang pagtonto ay labis na ikinatuwa ni Mansek. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nakaramdam siya ng tunay na labis na kadalakan. Kinabukasan, puno ng bagong determinasyon, tinawagan niya ang kanyang abogado. Pagkatapos ay nabunyag na si Mansek ay isang mayamang lalaki na pinili lamang mamuhay ng simple. Nang handa na ang lahat, sila ay pumunta sa kanilang kasal ng nakangiti ng may tunay na kaligayahan.